Hello guys, I'm CJ again, CJ Altonaga as your accountant. I will be teaching naman ngayon yung 1701Q second quarter or yung sa ating mga graduated itemized na for sellers registered on the first quarter. Kung new seller kayo, nung nag-register lang kayo netong second quarter, meron akong pa-advance na video na naginawa na nun. So, disclaimer, ito ay inyong guide only, not your actual filing. For graduated tax rate with itemized deduction yung pinili. For sole proprietor and mixed income earners, since parehas lang naman yung computation nila. Then, topic is for non-VAT registered person. So, ayan. Our 1702Q, ay 01Q is kapag mayroong ganito, alam niyo na naman yan dahil nakapag-register na kayo last first quarter at panigurado nakapag-file na kayo kasi kapag hindi, penalty. So, first quarter, nakapagpasa na tayo ng May 15. Then, second quarter, dapat makapagpasa tayo on or before the August 15. So, ang sales nun is ang ating April, May, June. So, ganon. So, third quarter is sa November 15 ang ating due. So, July, August, September yon. So, ito yung formula natin. I know, alam nyo na yan. Sales less cost of sales is equals to gross income from operation less, since itemized deduction ng natin, ito, pwede ka itemized allowable deduction. So, ito, disregard kasi hindi naman yan yung pinili mo. So, ito, kailangan natin yung taxable income from the previous quarter. So, kung may non-operating income ka like affiliate or YouTube, ganyan, pwede mong ilagay dito. So, ayan, no? Tapos, total taxable income to date. So, for the 2 quarters na. So, ang tax due natin is automatic naman na magko-compute. So, let's go. So, alam niyo na naman to, yung ano ba yung ating graduated tax rate. Yan, 250 and below. So, hindi ko na masyadong i-discuss to kasi alam niyo na naman. Tsaka, automatic naman yan sa ating BIR. So, ano ba yung sales, revenues, receipts, fees natin? So, net siya ng sales net. Ibig sabihin, nabawas na yung sales returns, allowances, and discounts. So, ano nga ba yun? Yun yung total product subtotal natin from April 1 to June 30. So, ano yan? Kung ano yung dineclare mo sa ating 2551Q na second quarter should be same as sales in 1701Q second quarter. So, ganito yung sample natin. So, ito yung second quarter natin. Second quarter natin ng 2551Q. Ang dineclare natin is 558,795 ang ating sales. So, yan din yung ilalagay natin as sales natin doon sa ating 1701Q. So, ayan. Madali na lang yan kasi itong 25551Q naman, panigurado nakapagpasa na kayo since ang dapat ang June date niyan ay July 25. So, ano nga ba yung cost of sales natin? So, the cost involved in directly producing the goods that you actually sell. So, alam na natin yan na yung cost of sale is yung ating puhunan sa ating negosyo. Kunyari, shirt printing kayo, customized shirt printing. So, the shirt cost is 50 pesos and you sell them at 100 pesos. So, ang cost is 50 pesos. So, yung 50 pesos yung ating cost of sales. So, sample scenario, May 1, you purchase 100 pieces of shirts amounting to 50 pesos, total of 5,000. So, during May and June, nakasold ka ng 80 pieces. Tapos, ang price mo 100. So, a total of 8,000. So, how much yung cost of sales niya? So, ang cost of sales niyan is yung nasold lang natin na 80 pieces, which is ito. Then, yung 50 pesos natin na cost. Hindi ito hindi ito. So, ito lang. Kung magkano lang yung nasold mo, itong nasold, is yun lang yung cost of sales. Yung expense na pwede natin i-claim. Hindi yung total purchases. So, therefore, 8,000 less cost of sales of 4,000 is your gross income of may tubo kang 4,000 pesos.
So, ano naman yung mga ating allowable itemized deduction? So, pwede tayo sa mga online platform. So, makikita nyo siya dun sa baba ng income statement, itong tax invoice. Kung magkano yung nakalagay dito, yun yung pwede nyong i-claim since ito yung mga may tax invoice tayo. Okay. So, internet expense, mga bill naman yan, percentage tax payment. So, for the second quarter, ito yung ating 13,000 yung percentage tax payment natin. Tapos, kung meron pa kayo ibang local na binayaran, mayor's permit, barangay permit, ganyan. So, pwede nyo na siya ilagay. So, packaging expenses, pwede rin, syempre, kailangan natin make safe yung ating products. So, ganon. Transportation, pagbibili ka ng mga supplies mo, ganyan. So, other miscellaneous expense, ganyan. So, alam nyo na naman yan since nakapagawa na kayo last time. So, ito yung first quarter. Again, ito yung first quarter natin na 1701Q. Sample lang to. So, ang dineclare natin na sales nun ay 600 to 30. Tapos, meron tayong itemized na 38. Kunyari lang. So, meron tayong total taxable income na 409 nung first quarter. Yan. 409 nung first quarter natin. Lagi niyan, tatandaan niya kasi, ayan, taxable income, ano natin yan. So, ang taxable income natin na previous quarter is itong 409. So, ang binayaran natin, kunyari, is 24,483. So, sample lang yan, no? So, ito nung first quarter na binayaran natin, 24,483. So, again, alam nyo na naman to. Always remember na ang pipiliin natin is V 2018. Titingnan natin kung ito pa rin ba yung latest, 7.9.4.2. Tapos, fill up lang, 1701QV 2018. So, kapag sole proprietor, lalagay lang naman natin is 2024, second, tapos no, tapos automatic na naman itong mga tin, tapos single proprietor, business income graduated. Then, graduated dito, then itemized dito. Okay? Para makapag-proceed tayo. So, ganyan yung kapag sole proprietors. Pag mixed income earner naman, same lang din, pero ang naiba lang, yan, 2024, same dito, pero ang naiba, parehas naman ito, dito lang ang naiba. Kung sa isa kanina, ito yon pero ikaw, dapat dito ka, sa mixed income earner, graduated income tax rate, ang piliin mo. Kung mixed income earner ka, may compensation ka, at may business ka. So, same lang din dito sa baba na graduated, ang pinili dito, then itemized deduction. Okay? So, kayo na lang maglagay ng mga date of birth, citizenship, ganyan. So, computation tayo. So, sa computation natin, kunyari, itong 458,795 is yung sales natin. Cost of sales natin is sabihin na natin 275. Then, mga other allowable itemized natin is yan. Yan. Tapos, ito yung na-record natin no first quarter. Net income natin ng first quarter. And, ito naman yung tax payments natin no first quarter. So, saan siya nanggaling? So, ito, 2551Q. Ito siya, 458795. Pareha siya dapat dyan. Tapos, itong percentage tax. Ito siya. Yan. Yung ating tax due. Or ito siya. Pwede. Yan. Tapos, ito yung 1701Q. Remember, ito yung first quarter na 1701Q. So, magkano yung net income natin for the first quarter is, ito siya, parehas. Yan. Parehas siya, nung first quarter. Tapos, ito yung payment natin nung first quarter. So, ganyan yung computation para may, lang tayo, may reference. Kung sakaling nagbayad kayo pero kung wala naman kayong binayaran, zero lang naman to. Ito, kunyari, ito, zero lang. Pero ito, kailangan mong i-take note. Yan. So, ang ating, yan, taxable income, yan.
Sorry. Ayan, sales natin. Ito ay galing sa ating 2551Q. Sorry, this is second quarter. 2551Q, second quarter, galing siya. So, dito natin siya ilalagay. Ito, sariling computation. Dito, sa cost of sales natin. Tapos, total na lang yung ilalagay natin. So, ganyan siya. So, automatic, kapag gray area, hindi natin may edit. Okay? So, ito, taxable income. Ayan siya. Nung first quarter natin na 25551Q. Ayan. Tapos, ayan na. So, meron na tayo nung sa Schedule 1. Dito tayo yan sa Schedule 1 for graduated income tax rate. So, ganyan yung nasa taas. So, sa baba, ganito naman yung sa baba. So, yan na. 458, 275, tapos 85,000. Tapos, ayan. Ang total of, yan. Pero, kailangan mo yung first quarter. So, ganyan. So, saan nilalagay naman tong 24,483? So, dito siya sa number Schedule 3 na tax credits or payment. So, dito siya sa number 56 kasi ito yung binayaran mo nung previous quarter. So, 24,483, dyan mo lang ilalagay yan siya para ma-less dun sa total na babayaran mo. Kasi 'di ba, ang total na babayaran mo is 44 dapat. Kaso, nakapag-advance ka na ng 24,000. Ito yung na-advance mo ng first quarter. Kaya, 19,000 na lang yung babayaran mo this second quarter. Ganun siya. Parang, ito kasi, itong net income to date is for the 2 quarters. Ito din yung for the 2 quarters natin. Kaso, nagbayad ka na ng 24, kaya 19 na lang. Okay? Sana hindi kayo maguluhan. So, ganyan siya. So, ayan nga, no? Total tax due natin is 44, less yung nabayad na natin nung first quarter, is equals dun sa ating babayaran pa na 19,539. So, ayan. Pag okay ka na dyan, i-validate mo na lang. Then, submit final copy. I know naman, alam nyo na yan. So, ayan. Naghihintay na lang tayo ng confirmation receipt, then payment sa ating mga e-payment channels. So, ayun. Reminder lang na file and pay 1701Q second quarter on time on or before August 15, 2024. Yun lang. Thank you and God bless. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. And please please watch the ads kung meron man. Thank you po. God bless. And our YouTube channel is Outlast F Travel. Goodbye po.